Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, sari-sari ang dami pong problema ang dami pong problema ng Pilipinas 'no. Nariyan po yung pagbaba ng piso, nariyan po yung, nagwi-withdraw yung mga ating foreign investors, bagsak yung stock market, patuloy na mataas yung presyo ng bilihin, yung West Philippine Sea po natin ay, nanganganib po, lumalala po yung sitwasyon. Hindi po paganda 'no, talagang, papunta po sa wars ika nga yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Hindi po gumaganda yung relasyon natin with China. Pero tanong niyo po kung saan busy yung mga Kongreso, lalo na po sa Kongreso, mga kaalyado. Gano'n din po mismong mga vlogger ni PRRD, ni PBBM. Very busy po silang lahat sa pag-atake sa mga Duterte. Grabe 'no? Ngayon lang po ako nakakita ng, parang gusto nilang sabihin na wala kaming pakialam sa gobyerno, wala kaming pakialam sa paglutas ng mga suliranin sa Pilipinas. Ang pakialam namin masira dapat yung mga Duterte at all cost. Gano'n po katindi. Iba pa pala yung sinisigaw ni Harry Roque ngayon na, ah, 'pag yung ayon kay Harry Roque, illegal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth mula po sa PhilHealth papunta sa, gobyerno, 'no? Ang dami po talaga, as in napakarami. Iba pa po yung rotational brownout, iba pa po yung mga problema sa NAIA. Kung kay Pangulong Duterte po, 'pag nung panahon ni Pangulong Duterte nagbibilang po tayo ng mga achievement, nagbibilang po tayo ng mga, tinatrabaho sa panahon ni Pangulong Duterte. Dito po problema ang binibilang natin. Problemas, NAIA, problema yung kuryente, problema natin yung tubig, problema natin yang, lumalabas yung mga na taga-US, 'di ba? Ayun, yung Amazon naman, naroon naman sa Thailand nagpunta. Matapos yung Microsoft, matapos yung, Google, ay sa kapitbahay natin sa Malaysia napunta. Ngayon naman po yung Amazon, naroon naman po sa Thailand. Ganyan po, kagaling mangumbinsi 'tong gobyernong 'to, 'no? Tapos ngayon, ang inaatupag po nila paninira sa Duterte. Ilan po ang nakasalang ngayon? Akala ko 2 lang, eh, sa Kongreso. EJK, gentleman's agreement, pati pala yung kay Duque, yung, paggastos nung panahon ng pandemya. Pandemya, nakaraos na tayo't lahat sa pandemya. Sinalang na yan ng 7 buwan ni Gordon. Yung mga pondo ng pandemya, hindi pa rin sila tapos. Sisiraan na naman ngayon si Duterte. Pati po 'tong magkapatid na si Baste at saka 'to si Sara Duterte. Grabe, grabe 'tong gobyerno na 'to. Isa-isahin na po natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong ano. Ito pong grabe, ito po si Justin Manila. Isa po to sa mga ano nila sa mga yung nagdadala po ng mga intellectual na kampanya. O sa madaling salita, ito po ang pa-intelektual na bumabanat sa mga Duterte. Ayon po rito kay Justin Manila, Mayor Baste, Duterte and Drugs in Davao City, no? Sabi ni ang kanyang sinasabi, war on drugs of former President Duterte failed miserably. No? Yun yung
At ang patunay niyan, yung nangyayari ngayon sa Davao. Okay, grabe raw, no? Failed na nga miserably, tapos ngayon nakikita pa natin na mismong sa Davao may problema pa rin. Alam niyo po kung bakit nila inatake si Mayor Baste Duterte? Gusto niyang ituloy yung war on drugs eh. 'Di ba? Bakit po kaya gustong pigilan yung war on drugs kahit sa Davao lang? Kasi wala ho halos, mga kapatid, halos wala po tayo ngayong drug campaign. Sabi nga, hindi na nga natin alam, iba-iba na eh. Yung nahuling driver lang yung may dala ng maraming droga. Pero syempre, binago na nila para may silbi po. No? Sinabi na nila na ito ay galing sa pagmamanman. Wala po tayong problema dyan. Basta tayo ay nakakahuli. Basta meron pa rin kampanya sa droga. Pero ang tahimik na po eh. Kailan pa po natin nabalitaan yun? Ngayon, eto po, natutwist po nitong mga tao na to, no? Bakit po baliktad? Kung sino po yung nagtatrabaho laban sa droga, parang natutwist pa na minamali. Halimbawa po, sinisisi ng mga to yung drug testing, random drug testing ni Baste Duterte. Ito po, ito yung nasa ano nito eh, no? Ilan ba yung tinanggal? 37 in Davao City, PSSO dismissed for illegal drug use. Natalakay na natin to pero dudugtong ko lang, no? Dalawa tong inaatake nila eh. Tapos yung ito namang isa, 14.4 million shabu seized at Davao checkpoint. Alam niyo po, kung sa ibang lugar na seize yung shabu, may spot promotion, may mga congratulatory remarks, meron pang press conference yan, di ba? Magpe-press con sila, oh congratulations, nakakuha kayo ng shabu. Pero pag sa Davao po, iba po atake nila eh. Sa checkpoint sa Davao, nasa bat yung 14.4 million. Ang sasabihin nila, may droga pala sa Davao. Kala ko ba, nariyan yung mga nagkukondak ng war on drugs, bakit may droga pa rin? Akala mo pag sa ibang lugar, congratulations yung maririnig mo pag nakahuli. Nakasabat ng yung mga nagche-checkpoint. Uy, may nahuli kami. Congratulations, pupunta pa presidente. Magpapapicture pa si Abalos. Pero pag sa Davao pala nahuli, may droga sa Davao. Grabe. Akala ko ba ito ang Davao, ang kuta ng mga ayaw sa droga? Bakit may droga? Putang. Sinabi bang wala nang nagtatangkang pumasok na droga sa Davao? Gusto nga nila sa Davao dahil scarcity. Mahal ang droga ron kaya gusto nila magpasok doon. Hindi ko maintindihan talaga eh. Sa ibang lugar, walang nahuhuli, walang drug operation, pero goods yun, good. Pag hindi ka nag-operate, pag wala kang nahuhuli, wala kang nahuhuling pusher, addict, good ka sa gobyerno. Pero pag nakahuli kayo sa Davao, putya, laking issue. Bakit may droga pa rin sa Davao? Ito pa isa. Nag-random drug testing sa mga tauhan ng City Hall. Masama po bang mag-random drug testing na ngayon? Masama na po bang mag-random drug testing? Nakakita po, 37 ang drug user. Ano ginawa ng mayor? Dinismiss. Masama po ba yung ginawa ng mayor? Ang sasabihin, bakit mayroong drug user sa Davao? Diyos ko, ang laking issue. Meron pa rin sa Davao na drug user. Bigo.
Tanong ko, ilang LGU pa yung nagko-conduct ng random drug testing? Davao City na lang. Minasama nyo pa. Hindi po ba mabuti yun na yung nakita mong user, tinanggal mo sa trabaho? Kung tatanggalin sa trabaho yung mga drug user, masama? Nak ng tinapay, oo. Hindi ko po alam. Basta makatira lang sa Duterte. Titirahin. Ito pa isa. Ang ginagawa ni Baste Duterte, mabuti sa mamamayan. Sana lahat ng LGU, 'di ba? Kung yan po, no? Sa totoo lang po, kung yan po ginagawa ng mga LGU yan, sa mga pulis, sa mga lahat, sa mga tao sa City Hall, nagra-random drug testing at mahuhuli at tatanggalin sa serbisyo. Di po ba ang ganda po niyan sana? Bakit nyo minamasama? Bakit negative ang dating sa inyo? Yan ang hindi ko maunawaan sa gobyernong ito eh. Napakahirap pong arukin. Okay, punta po tayo. Ang point ko lang dito, lahat ng may pansisira sila sa mga Duterte, gagawin po nila. Ito po, si Barry Gutierrez. Hindi, nakikitang mali dyan eh. Nag-random drug testing kayo, nanghuli kayo sa checkpoint. Masama. Puta, ano, mabuti. Hayaan na lang. Pasok kayo lahat. Wala nang ano rito. Ito po isa. Si Barry Gutierrez. Ito po ang sinabi, media release ng Office of the Vice President. OVP conducts simultaneous tree planting. As part of the Pagbabago, a Million Trees campaign program of the Office of the Vice President, the OVP conducted the simultaneous tree planting activity in Pateros, Metro Manila last June 1. So last June 1, nag-release sila ng nag-tree planting daw. Di normal lang 'yon, di ba? Nag-tree planting lang. Magandang gawain ng Office of the Vice President. Masama po ba mag-tree planting? Hindi, no? 1 million pala gusto nilang itanim sa buong Pilipinas, malamang 'yan. Okay 'yan. Walang ano 'yan, parang regular na trabaho ng isang ahensya. Pero minamasama ni Barry Gutierrez eh. Ang sabi ni Barry Gutierrez, walang imik sa issue ng West Philippine Sea o sa Pogo. Pero may tree planting naman pala. Parang hindi 1.8 billion ang budget ni Madam A. Ikaw PI ka, Barry Gutierrez. Hindi PI na... Barry Gutierrez, kailan mali ang tree planting? Alam mo yun, Barry Gutierrez, wala kang maatake kahit na ano na lang, nag-tree planting. Nagti-tree planting ka pero wala kang nasasabi sa West Philippine Sea. Nagti-tree planting ka pero wala kang masabi sa Pogo. Alam mo yung PI, Barry Gutierrez, pinaka-inutil ka. Yang Vice President, maraming trabaho yan. DepEd Secretary, nagti-tree planting pa yung Office of the Vice President. Meron satellite offices yung Office of the Vice President sa buong bansa. Ikaw, pinaka-inutil ka. Wala kang silbi. Ang gusto nyo kasi, mga dilawan kasi, no? Ang gusto nila, dakdak ng dakdak. Oy, dumakdak ka. Ba't hindi ka dumadakdak? Wala kang dakdak ka naman. Dumakdak ka. Kayo nga, dakdak ng dakdak eh. May silbi ba yung dakdak nyo sa West Philippines? Atin ito! Sige inyo, pukin ang iuwi mo sa inyo. Wala kang silbi, Barry Gutierrez. Maka-atake lang kayo, paulit-ulit. Wala nang katapusan. Bakit hindi ka nagsasalita? Simple lang. Kaya hindi nagsasalita si BP Sara. Talagang ganun talaga yung mga taong magagaling na pinuno. Sa dami ng dapat niyang trabahuin sa DepEd. Bakit wala kang
mapuna sa kanya sa DepEd sa ginagawa niya. Ang problema sa mga tao na to, nagtatrabaho na maayos si VP Sara, hindi umaangal yung mga teacher. Napunan nyo ba? 2 taon na walang nagraraling teacher. Kahit yung ACT teachers ni Franz Castro hindi nagrarally. Walang ganong mapuna. Very effective bilang DepEd secretary. Walang masabi sa DepEd. May nasasabi pa rin. Yung mga gusto ni Barry Gutierrez na gawin niya na hindi ginagawa ni Sara Duterte. Gusto kasi ni Barry Gutierrez marinig na dumakdak si Sara Duterte sa hindi naman niya trabaho. Yun lang babanatan nyo si VP Sara dahil hindi dumadakdak sa... Simple lang yan. Hindi kasi siya dakdakerong tulad mo. Dakdak lang kasi ng dakdak eh. Nakakaasar kasi. Ang dami natin problema. Ang pinoproblema nilang lahat, Duterte lang. Ano solusyon nyo? Sige, mahilig ka magdakdak. Ano solusyon ng madilawan sa West Philippine Sea? Dumakdak lang? Pampalala lang kayo ng problema, hindi naman kayo nakakatulong. Di ba? O, ito pa isa. Lahat to isisisi nila kay Duterte. Ito po, ano sabi nito? Gigil ba ako? Para naman kayo hindi sanay. Ito po, may balita po rito. Sabi nung batang QC, good news, the Office of the Ombudsman has suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Gu, and 2 others for up to 6 months. So, suspended si Alice Gu. Sabi naman ni Lala, ito, araw-araw bumaba na to eh. Iyak ulit ang mga DDS niyan. Kaano-ano ba namin si Mayor Gu? Bakit kami iiyak? Yun po kasi, ito kasi mga to, kahit walang kaugnayan kay Duterte, basta lahat ng masasamang tao, iyak na yung mga Duterte niyan. Iyak na yung mga DDS niyan. Kasi nasuspend si Alice Gu. Bakit naman kami iyak? Kaano-ano ba namin yun? Kung may kasalanan yan, ihablan nyo. Wala kaming pakialam. Hindi yan Duterte, hindi po yan PDP. NPC yan eh. Yun yung gusto ninyo, no? Si Alice Go, iugnay kay Duterte. Gusto nyo yun eh. Hindi nyo pa na iugnay. Kaya naghihiring pa kayo. No? Lala, ang lala ng utak mo. Yan po ang gusto nila eh. Nauna ka na eh. Alam mo, ang briefing sa inyo, kaya mahuhuli mo itong mga bugok na vlogger eh. Ang briefing sa inyo, iugnay natin si Alice Go kay Duterte. Sinuspindi si Alice Go, wala pa kayo dun sa naiugnay nyo. Nauuna ka eh. Nahalata tuloy. Bakit kami iiyak mga DDS? Hindi naman namin kaano-ano yan. Mga Duterte supporter, bakit kami iiyak kay Alice Go? Kung maparusahan yan dahil may kasalanan siya, parusahan nyo. Ihablan nyo. Pati ba naman si Alice Go, iugnay nyo pa rin kay Duterte? Ni picture nga, wala kayong picture na mapakita eh. Ni Alice Go tsaka ni Duterte. Kasalanan naman ni Duterte. Nauuna ka, Brad, sa schedule nyo. Wala pang deklarasyon na magkaugnay si Alice Go tsaka si Duterte. Akala mo magkaugnay na. Dapat kasi pinapaliwanagan yung maigi yung binibriefing. Alam niyo naman mahihina ang kukote ng mga vlogger eh. Sabihin nyo, ito yung pangarap natin. Iugnay natin si Alice Go kay Duterte. Hindi pa na iuugnay. Nauuna kayo. Iyak na naman. Bakit kami iyak kay Alice Go? Kaano-ano namin yan?
Kayo yata umiiyak eh. Kasi lahat gusto nyo iugnay kay Duterte. Speaking of pag-ugnay, eto po, alam nyo, eto ikukwento po natin kahit alam na natin to. No? Ikukwento pa rin natin. Tapos na to eh. 7 buwang inimbestigahan si Duque, Parmali, at si Duterte. 7 buwan, nagsimula sila kay Duque. Ganyan na ganyan yung sa Senate. Sinimula nila kay Duque, transfer of fund. Tapos sabi ni Duque, alam ni Presidente yan. Alam nga naman hindi alam ng Presidente na gaganap. Hindi naman tanga yung Presidente namin. Nung siya ang Presidente. Kayo naman. Kahit naman yung Presidente ngayon, alam naman lahat na nagaganap. Alam naman na lahat yan eh. Nagkukunwarian pa tayo. Alam niya nga na magpapalitan na sa Senado, di ba? Tinatanggi lang ni Cheese, kunwari walang alam, umamin si BBM. Alam ko na balak palitan si Mig Zubiri. Paano na yung kwento ni Escudero na walang alam si BBM? Nasaan na tayo? Sumegway ako. Nawala ako sa ulog. Tinatalakay natin. Yung sa si Duterte. Alam nyo po, no? Ganito yan, di ba? Ulitin lang natin yung kwento bago natin, eto kasi pinalalabas nila eh. Eto na naman, papalabasin na naman ng mga tokmol na yan na meron na namang mga pondo na, kasi tignan nyo yung ano ng bulletin Sasabihin na naman ng bulletin. No, sabi ng bulletin. No? Nasa na ba yung sabi ng bulletin? Wala. Hindi ko pala natantosan yun sa bulletin. Pero ito po, yan. National News. Duterte ordered 47.6 billion COVID fund transfer to DBM procurement arm, Duque tells Solon. Akala nyo may issue, no? Meron silang binabanggit na, alam nyo, sabi naman sa inyo, ang paninira nila sa mga Duterte, hindi naman nila inaakusahan ng direkta. Wala pong akusasyon na direkta. Wala pong sinasabing ninakaw ni Duterte. Wala pong sinasabing ninakaw ni Sara. Wala pong sinasabing ninakaw ni Pulong. No? Ang sa kanila lang, ay may pondo pala. Ay inutos ni Duterte. Ay hiningi ni Sara. May pondo palang hiningi si Sara. Ay binigyan si Sara ng pondo. Ay si Pulong may pondo pala yung kanyang congressional district. Yun lang po, may pondo lang. Hindi po sinasabing nahawakan ni Duterte. Hindi po sinasabing binulsa ni Sara. Hindi po sinabing ipinagpatayo ng mansyon ni Pulong. Wala po. Uulit-ulitin lang nila yan. Ngayon, narinig nyo na. Ayan ang ulit-ulitin nila sa mga susunod na araw. Aba, si Duterte pala nag-order na mula sa DOH, ilagay sa DBM. Napanood na namin yung kwento na yan eh. Ibig nyo sabihin, mas magaling kayo kay Gordon? Kayong mga congressman, mas magaling pa kayo kay Gordon? Mas magaling pa kayo kay sino si Bigman, si Drilon? Mas magaling pa kayo kay Laqueco, kay Laontiveros? Nasilip na nila yan eh. Gusto rin nilang iugnay si Duterte sa mga pondo na yan. 7 buwan. Tinalakay ang nagsimula rin kay Duque. Buti nga, hindi sumisigaw si Duque na, uy, naarak nyo na kami. Warak na kami.
Nakwento na yan, uulitin nyo na naman. Wala na naman kayong makikitang ebidensya, wala na naman kayong makukuhang testigo na magsasabi na may ugnayan si Duterte. Uy, may lumabas. Daan lang mahal. Ay, nariyan na raw sila? Tapos na yan eh. Parmali na naman yan, di ba? Ganito po yan ha, ililinaw ko lang po sa inyong kwento. May COVID noon. Nagkakandamatay, wala pa pong mga kawalan tayo ng PPEs. Di ba? Walang mabilhan. Buong mundo. No? Yan po ay emergency situation. Anong gagawin ng Pangulo? Normal? Siguro kung ang Pangulo ngayon, normalin lang yan. O the usual. Alam niyo po, ang procurement, bago ka makabili ng isang Band-Aid, o yung PPE na, bago ka makabili ng mga face mask, at yung ginagamit ng mga doktor, nagkakandamatay po yung doktor at saka yung ano po natin, yung atin pong mga nurses, na first time po, wala pong budget ang COVID. Tandaan po nyo, bigla nagka-COVID. Total, gusto nyong ulit-ulitin eh. Ang Pangulo po mahusay. Nag-emergency. Emergency yan lahat. Sige. Bumili na lang, isa na lang maghanap. Naghanap po ang buong mundo ng mga face mask, mga gamit po sa ospital. Kung hindi po umaksyon si Pangulong Duterte na maghagilap kahit sa China, kahit saan, bumili ng isahan na lang bulto. Hindi po pwedeng dati na yung DOH, bibili siya ng sarili niya, yung DepEd, bibili siya ng sarili niya, yung DBM, bibili siya ng sarili niya. Hindi po pwedeng normal na sitwasyon. Emergency yan eh. Kaya kung emergency situation, bahala na Pangulo dyan. Kung saan niya dadalhin yan. Yan po, hindi naman po kumuha ng mula sa DepEd, dinala sa pambili ng COVID. Galing po ng DOH. May batas po yan. Emergency situation yan. Hindi lang po yan Pilipinas. Emergency situation ng buong mundo. Pangbuong mundo. Pangbuong mundo yan. Okay nang gusto nyo normal pa rin? Gusto nyo yung DOH maghagila pa rin? O magpasa kayo ng mga lintik kayo? Yan, guidelines yan. Ngayon, kung may nilabag si Duterte dyan, kung binulsa niya yan, hindi niya binili ng PPE. Kung ninakaw niya yan, kahit mamatay na yung mga doktor at ano. Ano kayo ng tatay niyo? 7 buwan na yan tinalakay nila Gordon, nila Drilon. Uulitin nyo na naman, mag-aaksaya na naman kayo. Bakit? Wala ba nahita? Wala kayo nahita sa gentleman's agreement? Napahiya kayo? Dahil imbis na mapalabas nyo masama yung gentleman's agreement, pinuri na mangingisda. Na panahon ni Duterte lang sila nakapangisda. Napahiya kayo? Kaya babawian nyo? Ano yung wala nang katapusan? Natapos na nung panahon ni Duterte? Naimbestigahan na nung panahon ni Duterte? Uulitin nyo na naman ngayon? Para saan? Paulit-ulit. Hindi nyo maiugnay si Duterte dyan. May illegal bang ginawa? Wala. Kung walang ginawang illegal, move on na kayo. Lutasin nyo yung mga problema natin ngayon. Nilulutas nyo yung problemang nagdaan. Malutas nyo man yan sa utak na lang natin. Ay, ganun pala yung nangyari. May illegal bang ginawa si Duterte? Wala. May illegal bang ginawa si Duque? Ewan. Hindi ko sigurado. Ako sigurado ako kay Duterte. Wala eh. Paulit-ulit.
O ngayon, kung may illegal kayong nakita, sampahan nyo na reklamo. EJK, ngayon nakasalang. Gentleman's agreement, nakasalang na naman si Duterte. Pati si Duque, nakasalang pa rin si Duterte. Alam nyo nang ginagawa nyo, kunwari kay Duque. Pero ang tanong nyo, sino po nag-utos sa inyo para i-transfer yung pera? Si Duterte. Laman na lahat ng balita. Duterte, nag-utos kay Duque. Alam na namin yan. Wala nga napatunayan si Gordon, si Drilon, si Hontiveros, si Kiko Pangilinan, at lahat ng mga tao sa Senado. Hindi yung Senado na to, yung Senado noon. Marami pa matatalino noon. In fairness, kala Gordon at saka kala Drilon. Kumpara mo sa mga senador na naiwan dyan. Mas mahuhusay na sila. Wala pa rin. Hindi pa rin nila naiugnay. Hindi pa rin nila nasiraan si Duterte. Ngayon, akala nyo, mas magaling kayo dun sa mga senador na yon. Sumusuka na nga ng dugo si Gordon sa galit. Nagtatalsikan na nga lahat ng laway ni Gordon. Hindi pa rin napatunayan na may kasalanan si Duterte. Di ba? Ngayon, ulitin nyo na naman. 7 buwan yan hanggang eleksyon. Walang katapusan na hearing. Tanong ko, nag-hearing na ba kayo ngayon sa 90 billion ngayon? Ng PhilHealth ngayon? Na kinuha ng pamahalaan ngayon? 19 billion ngayon? PhilHealth ngayon? Kinuha ng pamahalaan ngayon? Nag-hearing ba kayo? Hindi. Gusto nyo lotisin noon, panahon ni Duterte noon, para mapasama si Duterte noon. Hindi nyo na mapapasama si Duterte. Magkalye survey kayo. Bakit nga pala wala na nagkakalye survey sa mga BBM supporters? Ang imbestigahan nyo yung ngayon, 90 billion ngayon, transfer ng PhilHealth ngayon, sa gobyerno ngayon, sa napunta yung ngayon. Wala kaming balak gawin dyan. Kakampi namin yung gobyerno ngayon. Ang kalaban namin yung gobyerno noon. Kaya imbestigahan namin sa mga problema, dami ng problema natin ngayon, yung mga nangyari noon, para malutas namin yung mga problema noon at sabihin namin, magaling kami kaysa kay Gordon. Magaling kami kaysa kay Drilon. Magaling kami kaysa kay Kiko at kay Hontiveros. Di kayo na magaling. Palakpakan na natin sila ngayon pa lang. Kailan nyo na maimbestigahan yung 90 billion ngayon? Doble yan ng sinisita nyo noon. Di ba? Nagbubulahan pa tayo. Doon din ang papunta niyan. Susunod niyan, Parmali. Tapos picture ni Duterte. Ba't may picture si Duterte sa Parmali? Alam na namin yan. Nagpa-picture eh. Alam niyo yun? Walang katotoran eh. Lutasin niyo yung mga problema ngayon. Taas ng piso. Wala kayong gagawin ngayon sa mga problema ngayon. Daming gutom ngayon. Pakainin natin ngayon. Panay kayo noon. Wala kasi kayong magawa ngayon. Wala kayong may pagmalaki ngayon. Kaya sinisitan nyo yung mga maraming nagawa noon. Manghuli ka ng droga ngayon. Sa Davao ba yan nahuli? Bakit may droga sa Davao? Akala ko ba kayo nag-war on drugs? Hindi pala epektibo. Ngayon. Sino kaya ang presidente ngayon? Bakit ang sinisitan nyo yung hindi yung mga problema ngayon? Bakit panay kayo noon? Walang katotoran. Ang Kongreso, tapos yun, busy naman yung busy naman sa Senado sa pagpapawalang, ewan ko,
Divorce law. Pasan nyo na yan, divorce. Para sa inyo yan. Na makatutok na kayo sa mga 90 billion, nasa napunta? Saan dadalhin yung 90 billion ngayon? Kalahati lang yan ang pinag-uusapan noon. May pandemya pa noon. Ngayon, walang pandemya ngayon. May 90 billion ngayon. Hindi nyo sinisita yung 90 billion ngayon. Nakalahati lang ng pandemya noon. May pandemya noon. Ini-stress ko na yung noon at ngayon. Marami tayong problema ngayon na hindi nalulutas ngayon. Pero panay ang dapat gumagawa niyan ngayon na kasama lumutas ng presidente ngayon, yung kongreso ngayon. Lutasin niyo yung problema ngayon dahil ito yung gusto ng tao. Kaya kayo hinalal ngayon para lutasin yung problema ngayon. Hindi yung magpakyut kayo noon. Ano ngayon kung masabi nyo na, ayan pala ang nangyari noon. Ang solusyon para malutas nyo yung problema noon, time machine. Tapos na eh. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung gobyernong ito. Tapos pagmamalaki, bakit hindi nyo pinupuri? Ang galing-galing ng speech ni PBBM. Daming problema, mga boss. Bakit hindi nyo pinupuri si PBBM? Naimbita niya si Zelensky. Daming problema ngayon. Walang kalutasan. Brown out ngayon. Naiya, brown out ngayon. Tira lang ng tira noon. Impluwensya kasi kayo ng mga dilawan ngayon. Kaya tinitira nyo yung laging noon. Kasi yan lang ang kakayahan ng walang kakayahang dilawan ngayon na ginagaya ng gobyerno ngayon na dating kakampi ng mga gobyerno noon. Utot nyo para nagmakaawa daw si Baste. Pinakitaan kayo ni Baste. Ito ba pagmamakaawa? Nagpakita ng kababuyan.